Breaking news, sa mga 3 linggong ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas, Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu nag-utos ng isang matinding pag-atake sa Gaza. Agad na umatake ang IDF at ayon sa ulat, kumitil ito ng 9 katao. Agad na nagsalita ang Hamas. Ayon sa Hamas, isa raw napakalaking violation ang ginawa ng Israel. Pero ayon naman sa Israel, 2 napakalaking violation ang ginawa ng Hamas kaya ito nagsagawa ng napakalaking pag-atake. Ano kayang mga reasons ito? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaking tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay October 29, 2025 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay tungkol sa pinakabagong ginawang pag-atake ng Israel sa Gaza kontra Hamas. 3 linggo na ang nakakalipas buhat nang magsimula ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas na pinangunguluhan ng Estados Unidos. Araw-araw ay merong mga batuhan na mga accusation ang bawat isa na di umano nagsasagawa sila ng mga violation ng magkabilang panig. Ayon sa Hamas, Israel gumagawa ng maraming violation sa kanilang agreement at ayon naman sa Israel, Hamas gumagawa rin ng maraming violations. Ayon sa Israel, blatant violations pa nga. Ngayon, ang pinakabagong balita, ayon sa ulat ng BBC, Israel nagsagawa ng pag-atake sa Gaza dahil inaakusahan nito ang Hamas na nag-violate sa kanilang ceasefire agreement. Hindi lang ang BBC ang nagbalita nito, kundi maging Al Jazeera, news site sa Middle East na pinagkakatiwalaan ng maraming mga Arabo, kinumpirma na ang Israel ay nagsagawa ng pag-atake. Maging ang Reuters, kinumpirma rin ang balitang ito. Maging ang Israel, hindi sila nagdalawang isip na aminin na sila nga ay nagsagawa ng matinding pag-atake. Of course, hindi mawawala sa ating mga tanong kung bakit nga ba nagsagawa ng pag-atake ang Israel, gayong namamayagpag naman ang kanilang ceasefire. Merong 2 reasons ang Israel kung bakit sila nagsagawa ng pag-atake. Unang bagay, ngayon ay Miyerkules, October 29, at ang nangyari nitong Lunes ay siyang ikinagalit ng husto ni Prime Minister Benjamin Netanyahu sapagkat ang Hamas umatake pala sa puwersa ng Israel na nasa Gaza. Ayon sa ulat, hindi ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang Hamas ay umatake sa puwersa ng Israel buhat nang magsimula ang kanilang ceasefire. Ayon sa ulat, umabot na ito ng 4 na beses. Meron pa kasing mga sundalo ang Israel na naiiwan pa sa Gaza dahil kasama naman ito sa kanilang kasunduan na hindi pa 100% na ang mga sundalo ng Israel ay i-withdraw mula sa Gaza. Ang reasons kung bakit ito kailangan gawin ay upang magmanman at upang mapanatili ang kapayapaan. Pero paano mananatili ang kapayapaan? Dahil habang nagbabantay ang IDF na nasa Gaza ay inaatake ito ng Hamas. Bagay na itinatanggi naman ng Hamas. Wala raw silang inaataking puwersa ng Israel sa loob ng Gaza. Isa raw itong malaking kasinungalingan. Violations daw ang ginagawa ng Israel. Sino kaya sa dalawang ito mga kaibigan ang inyong pinaniniwalaan? Nagsisinungaling kaya ang Hamas? Nagsisinungaling kaya ang Israel? Ngayon, isa pang reason kung bakit galit na galit si Benjamin Netanyahu at nag-utos nga ito ng pag-atake. Ang nangyari pa rin nitong Lunes, isang napakalaking violation daw ang ginawa ng Hamas sapagkat merong mga kabaong na inihatid sa Red Cross upang ibalik sa Israel. Ayon sa Hamas, ito raw ay mga katawan ng mga Hudyo. Pero nang siyasatin ito ng gobyerno ng Israel ay hindi naman pala ito mga katawan ng mga Hudyo na kanilang naging bihag. Kaya galit na galit si Prime Minister Benjamin Netanyahu. Agad na nag-utos ng isang napakatinding pag-atake.
agad na lumipad ang mga fighter jets ng Israel. Tinupok ang maraming mga target sa loob ng Gaza. Unang balita, lumabas, 9 katao ang kumpirmadong nasawi sa naturang pag-atake ng Israel. Pero matapos lamang ang ilang oras, naglabas ng balita ang Palestinian Authority at sinasabing umabot na sa 26 katao ang nasawi dahil sa pag-atake ng IDF. 4 na building sa Gaza City sa Sabra ang winasak ng Israel at 5 mga sasakyan sa Khan Yunis ang sunog na sunog. At ayon sa ulat ng BBC, kagabi mga kaibigan, Martes, nagpapatuloy ang pag-atake ng Israel at hanggang kaninang madaling araw ngayon Miyerkules, nagpapatuloy pa rin ang pag-atake ng Israel. Ito ay alinsunod sa utos ni Prime Minister Benjamin Netanyahu. Ayon sa mga nakasaksi, buhat nang magsimula ang ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Hamas, ito na ang pinakamalaking ginawang pag-atake ng Israel. Nagsalita ang Defense Minister ng Israel na si Israel Katz. Ayon sa kanya, Hamas will pay many times over for attacking the soldiers. Tinutukoy nito ang IDF soldiers na nasa Gaza na di umano ay inatake ng Hamas. Nagbigay naman ng paliwanag ang Hamas. Ayon sa kanila, noong una ay pinahintulutan sila ng Israel na magsagawa ng search dahil sa mga katawan na hindi pa nakikita at hahanapin nila ito doon sa area na kung saan ito ay kontrolado ng IDF. Pero ayon sa Hamas, habang nagsasagawa sila ng paghahanap sa mga katawan ng nasabing mga hostages, ay inaatake raw sila ng Israel. Yan ang paliwanag ng Hamas. Kung violations daw ang pinag-uusapan, wala raw ibang nagva-violate kundi ang Israel. Pero itinatanggi ito ng Israel, wala raw katotohanan ang sinasabi ng Hamas. Matinding banta naman ang binitawan ng Defense Minister ng Israel. Ayon sa kanila ay hindi sila hihinto sa kanilang pag-atake hanggang sa ibigay na ng Hamas ang lahat ng mga bihag na kanilang hawak, lalong-lalo na yung mga buhay at yung mga wala ng buhay. Tila walang katapusan ang kaguluhan sa mga lugar na ito. Ano kaya ang magiging susunod na kapalaran ng mga Palestino dahil sa pangyayaring ito? At ang mga kasagutan sa katanungang iyan ay isa sa ating mga tututukan dito lang sa channel na ito. Kaya kung nais mong maging updated at kung gusto mo ang ganitong mga content at baka naman bago ka lang sa channel na ito, hihingi sana ako ng kaunting pabor, pasubscribe naman. At sa lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao at sa iba't ibang panig ng mundo, may God bless you and thank you so much for watching. Goodbye!